Nanganak na ngayong araw ang isa sa alaga naming inahin na kambing at nagluto nga rin ako ngayong tanghalian ng binagoong papaya at saluyot na merong sahog na pritong isda. 2 buwan pa lang namin inaalagaan ang mga kambing na to at nagulat nga kami ngayong umaga dahil merong kaagad na nganak. Hindi pa nga rin kami sigurado kung buntis ba ang inahin na yan at kung buntis man sabi namin manganganak siya ng mga katapusan pa ng October o kaya naman in November. Maliit lang pala siya magbuntis kaya hindi masyadong halata at saka isa lang kasi yung anak niya kaya hindi ganong kalaki yung kanyang tiyan. Sinuga pa nga yan kaninang umaga ng asawa ko tapos nakalingat lang siya ng kaunti pagkabalik niya abay merong kaagad anak. Hinintay niya pa nga daw kanina kung merong pang kasunod kaya lang nag-iisa lang daw talaga at ang kasunod ng araw ay inunan. Ako rin pala magluluto ng tanghalian namin ngayon at dahil nga meron akong daladala na 4 na pirasong tilapia kaya ang gagawin ko dito ay pansahog na lang. At dahil wala naman ng bunga yung mga tanim namin ng mga talong, patola at saka mga sitaw kaya ang naisip ko ay magtatalbos na lang ako ng saluyot at mamimitas na lang ako mamaya ng 1 pirasong papaya. Dahil tirik na ang araw ay nililong ko muna saglit yung mga sinuga namin kanina ng mga kambing at baka mamaya ay mahalhal na naman ng sobra. Yung saluyot din pala na nakatanim malapit dito sa kubo na lagi namin pinagtatalbosan ay natumba pero hindi naman yung sed na sed sa lupa kaya pwede pang kuhanan ng talbos. At minsan kapag inaalpasan namin yung kambing, hindi namin namamalayan na nandito na sila sa saluyot kaya kung mapapansin nyo, wala gaanong dahon yung nasa baba kasi nga inaubos na nila. Pagkatapos kong magtalbos ng saluyot, ay dumaan muna ako dito sa puno ng papaya na nakatumba at namitas nga ako dyan ng 1 piraso at binalatan ko na rin. Eto palang nanganak namin na to na kambing ngayong umaga ay tinurukan pa namin ng ivermectin noong mga first week pa ng August kasi nga akala namin ay hindi pa buntis. Tapos noong nakaraang linggo naman nabilad siya ng matagal sa araw tapos yung lubid pumulupot sa paa niya at mabuti na lang umakit ng bundok yung asawa ko kaya nakalaga niya rin kaagad at napunta niya sa lilom. Akala nga namin noon imamamatay kasi grabe talaga ang halhal kaya nagulat ako ngayong umaga nung biglang nanganak at malusog pa yung kanyang anak. At eto namang ulam namin ngayong tanghalian ay napakadali lang nalutuin. Pagkatapos kong magprito dyan ay naglagay na rin kaagad ako ng tubig sa kawali at nilagyan ko na ng luya at pagkatapos ng kumukulo na inilagay ko na yung papaya. At maya-maya lang din konti ay sunod ko na rin nilagay dyan yung sahog ko na pritong isda at kaunting pagpapakulo pa ang ginawa ko saka ko na rin nilagay yung mga talbos ng saluyot. Bagoong lang din pala nilagay ko dyan at hindi na ako naglagay pa ng mga kung ano-anong pampalasa kasi ang magpapalasa naman dyan ay yung sahog na pritong isda. Hindi ko na rin pinatagal pa ng sobra yung saluyot sa may kalan at baka ma-overcook kaya maya-maya lang din konti ay hinango ko na. Ngayon na nga lang din ulit kami nakapagluto at nakapag-ulam nito kaya pagkahango ko kumain na rin kami kaagad at mabilis nga lang din namin naubos kasi kakaunti lang naman yung niluto ko. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian ay nagbabalak sana kami dyan na magtanim ng pechay pero dahil nga meron na namang paparating na bagyo kaya sabi namin wag na muna at hintayin na lang muna namin na makaalis. Kaya ngayong araw ang ginawa lang namin dito sa taas ng bundok ay nagsuga ng mga alaga namin na kambing at inayos din namin yung bubong ng kubo kasi baka mamayang gabi ay umulan at maraming tulo. 2:00 pa lang ng hapon, madilim na kaagad ang kalangitan at parang babagsak na ang ulan. Kaya yung may anak nililom na rin kaagad namin at baka maabutan pa ng ulan. Ginapasan din namin ang kaunting damo para kahit nasa kubo siya ay nakakakain pa rin. So yun lang naman for today's video. Pagkatapos niyan ay umuwi na rin kami. Thank you for watching!